Matapos ang ilang beses na patutsadahan, tila nakahanap naman ng mapagkakasunduan sina Pangulong Duterte at ang Simbahang Katoliko sa issue ng same-sex marriage. Ikinalungkot ng LGBT community ang bagong pahayag ng Pangulo. Pero si House Speaker Pantaleon Alvarez, isusulong daw ang panukalang civil union para sa mga magkakaparehong kasarian. May report si Sandra Aguinaldo. Sa isang pambihirang pagkakataon, magkakampi sina Pangulong Rodrigo Duterte at ang Simbahang Katolika. At ito ay sa usapin ng same-sex marriage o pagpapakasal ng mga pareho ang kasarian. Nang magsalita ang Pangulo sa harap ng Filipino community sa Myanmar. Yan ang kultura nila. Di kayo lang. Hindi pwede sa amin kay Katoliko kami. But there is the civil code which says that you can only marry a woman for a woman to marry a man. Yan ang batas natin. At bakit bakit papasok ito mga gender? Wala akong ang dalawang brother-in-law ko gay. May mga pinsan ako na gay. Wala akong pero kung saan ka pinuesto ng Diyos, diyan ka lang. Wag mong haluin kaming lahat. Ikinatuwa ito ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na mulat sa poll tutol sa same-sex marriage. Sa ilalim ng Family Code, nakasaad na ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng isang babae at isang lalaki. Tingnan mo yung Constitution natin, tingnan mo yung Family Code. So yung kanyang tinuran, hindi lang suporta sa simbahan yun eh. That is actually instrument also of the laws that we have. Dismayado naman ang ilang miyembro ng LGBT community, gaya ni Reverend Crescencio Agbayani Jr. ng LGBTS Christian Church na nagkasal kina Rosana Roses at kanyang partner noong December. Dismayado ako dun sa naging statement niya kasi sana man lang naging neutral siya. Gender equality raw ang hiling nila. Ibig sabihin, walang pagkakaiba sa trato, babae ka man, lalaki o LGBT. Nagbubuo din kami ng sarili namin pamilya. So hindi kami hiwalay sa ibang pamilya kung tutuusin. May pambawi naman ang kaalyado ni Duterte na si Speaker Pantaleon Alvarez na magsusulong ng civil union ng dalawang pareho ang kasarian. Upang sa ganon ay may mga karapatan din. Halimbawa, property relations between the two spouses ba tawag natin doon or partners, di ba? O yung right to inherit, right to adopt. Kung halimbawa ang Kongreso, meron pa rin ganitong balakin, hindi naman namin mapapatigil yan. Pero uulit-ulitin ko, ang meron kami moral suasion. Maganda yung proposal na pagnanais na magkaroon ng batas for civil union. Pero nais pa rin namin ng marriage equality, yung pantay na pagtingin. Sandra Aguinaldo, GMA News.